Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 20, 2026 at napakaaga po. Ngayon, February pa lamang pero usaping pampolitika na kagad ang napakaingay sa harapan po ng publiko. Katulad po naming mga content creator, samot-sari po ang mga opinyon na ibinibigay po namin sa papalapit po na halalan sa 2028. At dahil po iyan kasi sa naging anunsyo nito pong si Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa pagtakbo sa pagka-presidente sa 2028. Alam po ninyo, marami pong mga personalidad, hindi lamang po mga content creator ang nag-uusap-usap tungkol po dito. Meron pong mga legal personality katulad po ni Dean Mel Santamaria na ang isinusulong naman po ay Senator Rapi Tulfo for President. Kayo po ba ay sang-ayon dyan mga tol? Pero hindi lamang si Senator Rapi Tulfo ang mga maingay ang pangalan na maaaring tumakbo sa pagka-presidente. In fact, si Senator Rapi Tulfo nga tahimik pa po sa bagay na yan. Ang mga very vocal sa ngayon ay isa po dito si Senator Risa Ontiveros na nagpahayag na po na open na po siyang tumakbo sa pagka-presidente. Si Mayor Leni Robredo naman po, sa kanyang mga naging pahayag sa nakalipas na panahon, wala na po siyang intensyon tumakbo pa sa pagkapangulo. Pero ang mga kakamping ay talagang isinusulong ang kanyang kandidatura na muli pong lumahok sa presidential election. Nandyan din po, syempre, ang nagpaparamdam ngayon sa publiko na si Secretary of Interior and Local Government, John Vic Remulla. Siya po ay nagsasabi na bukas siya sa pagtakbo sa pagkapangulo kung i-endorso po siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi rin mawawala sa listahan siyempre ang magiting na general na ngayon ay MMDA General Manager Nicolas Torre III sapagkat napakalakas po ng karisma nito sa publiko. Pero siyempre, yung mga hindi po kasama dito sa litrato ay mga may nagsusulong din. Marami nga po sa inyo, mga loyalista ang gustong maging presidente. Si Secretary Gibo Teodoro, ano? Nandyan din po siyempre, sina Senator Erwin Tulfo na ngayon ayaw niya po. Sabi niya gusto niya lamang daw po ng tahimik na buhay. Kaya hindi daw po siya tatakbo sa pagka-presidente. Si Senator or si Secretary Vince Dizon, isa rin po ito sa mga sinusulong ng ilang content creator para po tumakbo sa pagkapangulo. At ang mga loyalista, isinusulong po ang kandidatura kahit hindi po politiko. Ang kapatid naman po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si Madam Irene Marcos, no? Ilang mga personalidad po iyan na nakikita at lumulutang ang pangalan sa pagkapangulo sa 2028. Pero malamang sa malamang marami pa po ang mga uusbong na pangalan habang lumalapit po ang halalan sa 2028. Nandiyan din po, nakalimutan kong banggitin, yung parang doble kara ngayon at namamangka sa dalawang ilog, walang iba kung hindi si Senator Bam Aquino. No? Pero pupuntuhan po natin ngayon sa usaping ito ang panulat ni Dean Mel Santamaria. Ito po ay kaugnay ng kanyang paghahangad na maging pangulo sa hinaharap si Senator Rapi Tulfo. Again, tatanungin ko po kayo po ba ay sang-ayon na tumakbo sa pagkapangulo si Rapi Tulfo at siya po ba ay inyong iboboto? Marapatin nyo pong i-comment dyan sa chat area kung ano po ang inyong mga kasagutan. Pero ito po yung panulat ni Dean Mel Santamaria. Isa po itong respetadong Dean sa larangan po ng batas. No? Siya po ay marami na pong napatunayan sa kanyang kaalaman bilang isang abogado. At sa post po niya, 10 hours ago, ito po yung kanyang sinabi. Senator Rapi Tulfo is the best candidate for the presidency. O tol, DJ Byron Music and Topic TV, maraming salamat sa iyong super sticker. Yan. Salamat. Pakipollow nyo po si Tol DJ Byron Music and Topic TV. Topic mo si Kulaong kahapon Nung isang araw ba o kahapon? Kahapon yata. O, hindi, nung isang araw, tol? Nanood ako sa iyo, di nila ako nagparamdam Pero hindi na ako nag-komento nga dahil
Ayoko nang pansinin si Kulaong. Pero updated ako doon, ha? Nagbabasa ako kay Mighty Manong saka kay Food Genius eh. Balik tayo dito. Sabi po dito ni Dean Mel Santamaria, if he runs, he will win the 2028 presidential election. Very confident, ano? Ito pong si Dean Mel Santamaria na kung tatakbo si Senator Rapi Tulfo, mananalo po ito sa 2028 presidential election. Ano ba ang logic ni Dean Mel Santamaria? Sundan po natin ang kanyang panulat. With 30 million subscribers in his YouTube channel that can translate to votes. In fact, even if only half of it translates to vote, by being visible every day due to his high rating wanted sa radyo, with absolutely no record of corruption, his no-nonsense persona built over the years capable of solving problems brought to him, his top guy personality, his smart and common sense attitude, he will surely win the election. Naku po, ang daming tataas po ang kilay dito po sa mga sinasabi ni Mel Santamaria. I myself, naging kritiko po ako nito pong si Senator Rapi Tulfo eh. But to be honest with you, may kasabihan tayo na doon po ako sa lesser evil kung sakali. Kung talagang wala pong pagpipilian na maaaring tumalo kay Senator or kay Sara Duterte, iboboto ko po yung winnable na makakalaban ni Inday Sara Duterte. Pero meron po kasing bago natin ipagpatuloy yan, malakas din na contender ang mga Pinklawan. No? Ito nga po ay ang dating Vice Presidente na si Leni Robredo. Nakikita po ng ilan, katulad po ni Senator Erwin Tulfo na kapatid ni Rapi Tulfo, na hindi yung kanyang kapatid, kung hindi si Leni Robredo ang posible na dapat kumandidato at tatalo dito po kay Sara Duterte. Pakinggan po natin ang balita na ito mga tol bago natin ipagpatuloy yung panulat ni Mel Santamaria. Naniniwala ang ilang mambabatas na si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ang pinakamalakas na pwedeng ipatapat kay Vice President Sara Duterte na nag-anunsyo na ng kanyang intensyon tumakbo sa pagkapangulo. Si Robredo, makakasama bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa Naga para inspeksyonin ng Oplan kontra Baha roon. Yung unang balita, si Ian Cruz. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Parang itok-itok lang talaga yun. Ay, nako. Anyway, kung gusto nyong iboto si Sara Duterte, so be it. Karapatan nyo po yan. Wala po kaming magagawa sa hangarin ninyo, no? O sa kagustuhan ninyong iboto siya. Iboto nyo kung gusto ninyo. Pero dito po sa ating programa, tayo po ay nangangalap ng mga impormasyon laban sa mga Duterte na makatotohanan, katulad po ng mga alegasyon ng crimes against humanity sa tatay niya at yung kanyang grave threat sa ating Pangulo. At yan po, kasama pa ng ibang mga impormasyon na ang mga Duterte ay di umano'y involved. Ipinapakalat po natin yan dito sa ating programa para po sa kaalaman ng publiko at makaiwas na po sana sa mga mauuto pa. Kasi yung mga utu-uto na, wala na tayong magagawa dun eh. Yung mga pwede pang mauto, yun po yung ipe-prevent natin na mauto ng mga Duterte, katulad po nitong si Sara Duterte. Sa maagang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte para tumakbong presidente, nabuo ang iba't ibang senaryo na posibleng mga kandidato at tambalan sa eleksyon 2028 at lumutang na ngayon ang pangalan ni dating Vice President Leni Robredo. As far as I'm concerned, the strongest candidate na may chance to beat Vice President Sara is Vice President Leni. Ano to sir, you bet on pursuing her or convincing her talaga? Yeah, of course. She's the strongest. So, for the country, she must run. Ayon kay Erice, wala raw kasing bahid ng korupsyon si Robredo. Si Robredo rin ang binanggit ni Senador Erwin Tulfo na pantapat kay Duterte sa eleksyon. Dapat si Leni Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. Sinabi ng Malacanang na tiyempong magkikita sa Sabado sina Pangulong Marcos at Robredo na ngayon mayor ng Naga City, kaugnay ng Oplan kontra Baha roon.
Nag-post din si Robredo na ininspeksyonan niya ang pupuntahang lugar ng Pangulo para bisitahin ang flood control efforts ng gobyerno. Tanong kay Palace Press Officer Claire Castro, may pag-uusapan pa bang iba ang Pangulo at si Robredo? Yan ang abangan nyo. Yun lang po ang ating, yun lang po ang binigay na impormasyon. Dahil nga po ang pinasisimulan nga po ng Pangulo itong Oplan kontra Baha at isa sa mga lugar na kanyang pinatutukan ay ang Naga City. So, yun lamang po. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin. Napuna rin na nakasuot si Castro ng pink ang kulay ng kampanya ni Robredo noon. Nice. That signals na nililigawan talaga ng administrasyon si dating Vice President Leni Robredo. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po. Matatandaang noong Oktubre 2024, nagkaharap na rin sina Marcos at Robredo sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena. Tinawag pa ito ni Pangulong Marcos na political reconciliation matapos maging magkatunggali noong eleksyon 2022. Sa mga nag-iisip kung may nabubuo bang alyansa, sabi ni Castro, Wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa pangangampanya o kung sino man ang magiging kandidato sa 2028. Hindi pa po kasi panahon ngayon, napakaaga po pa kasi. sinisika pa ng GMA Integrated News Sa ngayon, malinaw po na ang administrasyong ito hindi po nakatutok sa politika sa 2028. No, katulad po nung nadinig po natin kay Undersecretary Claire Castro, trabaho po ang inuuna ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa parte naman ni Mayor Leni Robredo, I believe so, ganyan din po yung kanyang atensyon. Trabaho muna bilang alkalde ng Naga City at malayo po sa kanyang kaisipan ang kumandidato pa so far sa pagka-presidente sa 2028. In fact, meron na po siyang naging pahayag before na hindi po siya kakandidato na sa national position. Pero sa parte naman ni Senator Risa Ontiveros, marami pong nagsusulong sa kanya. Isa po dyan si dating Senador Antonio Trillanes para kumandidato sa pagka-presidente. At open din po dyan, ito pong si Senator Risa Ontiveros. The reason kung bakit parang nahahati po ngayon ang mga dilaw at kakamping dahil po sa mga posisyon din ng mismong posibleng mamuno po sa kanila. Si Senator Risa Ontiveros, very open, very outspoken. Si Mayor Leni Robredo, tahimik at ayaw na daw pong maulit ng dating Senador Trillanes at ng mga sumusuporta sa kanila yung naging pagkukulang daw po nila last 2022 presidential election kung saan very late na po silang nagprepara para po sa kanilang kandidatura for presidency. No, kaya as early as now, before pa nga na magpahayag si Sara Duterte ng kanyang intensyon to run for president, maririnig na po natin si Trillanes na lagi niyang sinasabi na dapat na magprepara ang lehitimong oposisyon para po sa parating na presidential election sa 2028. Kaya sa parte po ni Dean Mel Santamaria, yun po yung nakikita niya na dahilan kung bakit dito parang binitawan niya na po ang suporta kay Mayor Leni Robredo. Kasi malinaw po dito na sinasabi niya sa huling bahagi, bagamat babasahin natin ang buo ito, for now, I will go for Senator Rapi. Kasi wala ngang kasiguruhan itong si Mayor Leni Robredo. And going back sa analysis, nito pong si Mel Santamaria, ang basihan niya po yung social media standing ngayon, ito pong si Senator Rapi Tulfo. Totoo naman na si Senator Rapi Tulfo, of all politician, ang pinakamalaki po ang tumatangkilik sa kanyang YouTube channel. Meron po siyang 30 million subscribers as of today. At kung titingnan po natin yung kanyang Facebook page, napakalaki rin po ng kanyang Facebook page. No, Rapi Tulfo in action, meron po itong 22 million followers. Kung mako-convert ang mga followers at subscribers po nito kahit kalahati na lamang, mga nasa 15 milyong followers po yan na maaaring maging botante. No? Pero ang tanong, kaya kayang i-convert ni Senator Rapi Tulfo
ang kanyang subscribers at followers sa Facebook at YouTube into votes. Yan ang malaking katanungan eh. Kasi maraming bilib po sa kanya sa mga bagay-bagay na pagresolba sa mga sa mga problema ng pamilya at iba pang mga suliranin sa pangkaraniwang Pilipino. Pero iba po kasi ang usapin kapag pagkapangulo na ang pinag-uusapan. Kaya aabangan ko po yan sa mga susunod na panahon kung ano po ang magiging reaksyon dito po ni Senator Rapi Tulfo. Dahil napakahalaga po kasi ng salita ng isang personalidad para po sa kanyang potensyal na pagkandidato sa 2028. Malinaw po kasi sa mga nakalipas na panahon na ayaw po ni Senator Rapi Tulfo tumakbo sa pagka-presidente. Malinaw po sa kanyang mga pahayag na hindi niya po iniisip yan, similar with Mayor Leni Robredo. Pero mag-iiba po ang lahat sa dalawa pong iyan kapag nagdeklara po sila ng kanilang intention to be a candidate sa 2028. Like kay Mayor Leni Robredo, na ngayon ang mga kakamping napakaingay po talaga, rallying behind her na tumakbo siya sa pagkapangulo. Ang ibang mga naniniwala naman kay Senator Rapi Tulfo, katulad po nitong si Dean Mel Santamaria, nag-uumpisa na rin pong mag-ingay ngayon para kumbinsihin siya sa pagtakbo sa pagkapangulo. Ngunit yung mga silent po ngayon at may mga ilan namang pong grupo na nag-iingay para po sa kanila, like Madam Irene Araneta, hindi rin po natin alam kung ano ang maaaring mangyari sa kanila sa hinaharap. Remember, si Madam Irene Araneta ay kapatid po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At kung ito po ay makumbinsi ng mga nagsusulong na siya po'y kumandidato sa pagkapangulo, I believe baka suportahan po siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa presidential bid po nito. Ang problema lamang doon mga tol, para sa akin bilang supporter, ito naman ay para sa akin, hindi ko sinasabing ito ang damdamin ng mga katulad kong PBBM supporter at mga loyalista. Ito po ay sa akin lang. Kung tatakbo kasi sa pagka-pangulo, ito pong si Madam Irene Araneta, parang wala na po tayong pinagkaiba noon sa mga Duterte na gusto na lamang suluhin ang pamumuno sa bansa. No? Biruin ninyo, from President Marcos, tapos kapatid naman po yung magiging pangulo. Kaya basically, kung ako po tatanungin ninyo, siguro magagalit kayo sa sasabihin ko, I disagree with the notion na tumakbo sa pagka-presidente si Madam Irene Marcos. No? Pwede pong ibang mga pagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang maaari kong suportahan, but kung si Madam Irene sa ngayon dinidiscourage ko ang aking pamilya. Ang aking pamilya na lang, hindi na po kayo para sa idea na yan. No? Kasi parang political dynasty na mangyayari talaga. Ina-advocate nga ng kasalukuyang gobyerno na mawala ang political dynasty tapos ako pa mismo ang magsusulong for that matter. Kaya sa akin, X. Pero kung mag-decide si Madam Irene Marcos na tumakbo at suportahan siya ni Pangulong Bongbong Marcos, pakikinggan ko po ang pagsuporta sa kanya ni PBBM. But for now, ayoko po ng ganong idea dahil para sa akin, si PBBM sapat na sa akin bilang Pangulo. Yung kanyang kapatid, after all, di naman po ito politiko. No? Wala po itong experience sa politika. Kaya sa ngayon, ayoko po ng ganong idea. Ano ko lang po yan, opinion ko lamang po yan. Ngayon, balik po tayo dito po sa pahayag ni Mel Santamaria. Sabi niya pa po dito, many people are so mentally fatigued with Sara Duterte. Mayor Leni Robredo has no resolve to run and her mind seem to be parochial. Yun ang nagiging dahilan ng ilan sa mga kakamping ngayon dahil nga po tahimik pa si Leni Robredo. Pero maaaring magbago po ito mga tol. Kasi itong si Dean Mel Santamaria, kakamping po ito Kapag nagdeklara ng kandidatura si Leni Robredo, malamang kakampi din po ito kay Leni Robredo at kay Rapi Tulfo. Risa Ontiveros at the moment does not seem to still have that X factor. Mukhang hindi ganun katiwala itong si Dean Mel Santamaria kay Senator Risa Ontiveros. Kasi hindi po ganun talaga kapopular si Risa Ontiveros. Popularity kasi ang labanan sa presidential election mga tol. Yan ang katotohanan No? Popularity.
Kaya nga ako gusto ko sanang maging presidente si Secretary Gibo Teodoro dahil nga po sa lahat siguro ng mga presidentiable, isa si Secretary Gibo Teodoro sa karapat-dapat talagang maging Pangulo ng Pilipinas. But unfortunately, hindi po ganun ang isipan ng mga Pilipino eh. Meaning, gustuhin ko man na maging Pangulo ng Pilipinas si Gibo Teodoro, napaka-unlikely po na manalo siya. That is the reality. Hindi po siya ganun kakilala ng voting population. Kaya nga, not even sa senatorial candidacy niya, hindi po siya nanalo eh. Yun po yung dapat nating tanggapin bilang botante. Na sa ngayon, especially, yung potential na pagbabalik ng mga Duterte, dapat ang isipin po natin yung winnability against Sara Duterte. At diyan, ini-encourage ko kayo mga tol. Hindi na po yung gusto natin mismo kung hindi yung winnability just to beat Sara Duterte. But, wag nyo akong ipagkamaling natatakot ako kay Sara Duterte. Hindi ako natatakot maging presidente siya. Ang ikinakabahala ko kasi, kinabukasan ng ating bansa at ng ating mga mahal sa buhay. Once Sara Duterte ay manalo sa pagkapangulo, hindi po magiging maganda ito sa Pilipinas. Naranasan na po natin yan sa loob ng 6 na taon na panunungkulan ng tatay niyang si Rodrigo Duterte. Kaya ako, I will go kung sino yung pinaka-winnable sa mga makakalaban ni Sara Duterte. I don't know kung sino yan sa ngayon. Maraming mga lumulutang na pangalan. Pero ang isa sa pinakamagandang maaaring mangyari dito, kung magrarally behind one candidate, ang legitimate opposition, even ang administration. No? Kasi ang pag-asa ng mga Duterte para makabalik sa Malacanang ay ang kanilang diskarte sa nakalipas na halalan noong 2016. Di ba? To divide and conquer. Ganun lang po kasimple yun. Hatiin ang mga Pilipino at sigurado panalo sila. Bakit? Meron po kasing mass base ito pong mga Duterte na kahit gaano na po katindi ang mga ebidensya laban sa mga Duterte, na kahit inamin ni Rodrigo Duterte na siya'y mamamatay tao, na siya'y babaero, na siya'y gumagamit ng marijuana, kahit siya'y naglapastangan sa ating Diyos, at kung ano-ano pang mga negatibo sa pagkatao ni Rodrigo Duterte, sila po ay nananatiling Duterte solid pa rin. Ganun po ang mindset ng mga DDS. At ia-apply nila yan kay Sara Duterte na kahit nakikita nila na ganito ang mindset ni Sara Duterte, na nagbabanta sa buhay ng ibang tao, nananapak ng sheriff, at kita naman natin ang pag-uugali. Diba? Napaka-bratinela. Sara Duterte pa rin sila solid. Hindi na mababago yon. No? At marami sila. Tanggapin natin ang katotohanan na kung divided ang mga botante, highly possible na mananalo si Sara Duterte. Mark my word mga tol. No? Hindi ko yan na ipinapangampanya sa mga kapwa natin Pilipino. But nakikita ko yan na kung maglalaban-laban ang lahat ng mga nangangarap na maging presidente at kakalabanin nila si Sara Duterte, sigurado panalo ni Sara Duterte. Mark my word. Ha? Ngayon, ano ang dapat gawin? Pagkakaisa. No? Para po sa hinaharap. Tingnan ng lehitimong oposisyon ang potensyal na panalo ng kanilang standard bearer. Tingnan din po ng administrasyong ito ang potensyal na maaaring maging performance o panalo ng isusulong o i-endorso ng ating Pangulo. Pero never sanang maglaban. Dahil pag naglaban, biruin ninyo, DDS voter, Marcos loyalist and PBBM supporter, kakampink at dilaw, tapos may mga neutral. Sa tingin ninyo, sino mananalo? O tuloy ko po, ang binabasa ko po dito. Sabi po dito, nitong si Mel Santamaria,
Rapi Tulfo is the best candidate. He has been a good friend and I know he loves this country. He has proven he can get along well with anyone. He does not owe any political favor from anybody. Many times, many of the so-called elite at intelligentsia tend to look down at and condescend him, but they do not know him. Then I say that he is the best candidate. Many tell me I am biased because he is a good friend. Some even say mababaw daw ako. Some even laugh and some say I lost my credibility. I say, so what? He is a very good organizer. I know that if he wins, he can build cabinet that will be loyal and will have the courage to tell him the other side of any issue. He listens, he executes with presence of good advisors in matters of law, jurisprudence, economics, military, foreign affairs, and public policy around him. He can be one of the greatest presidents that the Philippines may produce. For now, I will go for Senator Rapi according po kay Mel Santamaria. He is the third force. Today, there is no unified opposition against the front runner. Sino ang gusto nyo kung hindi si Senator Rapi? To all, I just want to say, do not close your mind. It's up to you kung paniniwalaan ninyo ang analysis po nitong si Attorney Mel Santamaria. But for now, I will not endorse or rally behind for a particular name. No? For now, wala akong pakialam kung sino ang kakandidato sa 2028 except dito kay Sara Duterte na talagang sasabihin ko sa inyo, hindi ko iboboto. Pero kung sino man ang mga makakalaban niya and kung sino ang pinaka-winnable sa mga makakalaban niya, sa mga nakikita nyo sa picture po na ito, either si Leni Robredo, si Risa Ontiveros, John Vic Remulla, Rapi Tulfo, si General Torre, si Madam Irene Marcos, Gibo Teodoro, Erwin Tulfo, kung sino pa, no, na pwedeng kumandidato na winnable. Dalawa pala yung talagang hindi ko iboboto. Itong si Sara Duterte at saka si Bam Aquino. But the rest, open ako. Open ako makipag-alyansa kahit kanino, kahit pink pa yan, kahit dilaw pa yan. Masigurado ko lamang na hindi mananalo si Sara Duterte sa 2028. That is my opinion. Kagustuhan ko po yan, pero hindi ko po sinasabing paniwalaan ninyo ako. No? After all, the right of suffrage ay karapatan po ng bawat botanteng Pilipino. No? Hindi po tayo dapat nagpapadikta kahit kanino. Kung sino po ang gusto po nating ihalal na pinuno ng bansa, tayo po mismo ang pumili. Hindi dahil sa sinabi ng kung sino. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. At muli, salamat sa super sticker, Tol DJ Byron Music and Topic TV at sa mga nag-send ng stars dito po sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng ating mga manonood, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programa, sa ating gobyerno at sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na naniniwala ako na one of the greatest president we ever had. No? Salamat po sa inyo. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.